Super Fox Anthony Inzo sa Super Radio. Super Radio Sentido. Tulumanon nga magsilbing taytayan nga magdugtong sa mga ahensya sa gobyerno aron mapaabot ang batakang serbisyo ngadto sa katawhan. Super Radio Sentido. Tulumanon nga mahimong kadangpan aron sulbaron ang mga yango sa katawhan. Super Radio Sentido. Og karon aniya ang tagdumala nining tulumanon. Sugbo, Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumusta gamayong hapon kaninyong tanan? Welcome sa Talumanon Super Radio Sentido. Super Radio Sentido. Sangan sa inyong regular anchor, Super Algin Nabakita. Ako inyong makauban, Super Fat Anthony Inso. Ning talumanon nga magsilbing tulay diha kaninyo. Alang na sa pagpasabot ng itos publikos mga programag mga proyekto gikan sa tuag mga ahensyas gobyerno. Super Radio Sentido. Karong hapon na di tamaglangan na to'y kauban. Ato ang Regional Director gikan sa PGMP 7, si Jail Chief Superintendent Luisito Munoz. Sir, good afternoon. Good afternoon. Call sa mic natin, sir, no? Good afternoon, sir. Good afternoon. Sige, sir. Una sa lahat, sir, bati mo na kayo, sir, sa ating mga tagapakinig ngayong hapon. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa programang ito at sa lahat ng personnel ng BGMP7. Thank you, sir. Una sa lahat, sir, pwede pong siguro ipaalam natin doon sa ating mga tagapakinig kung ano itong BGMP at ano yung vision ng ating ahensya. Ang Bureau of Jail Management and Penology po ay isa sa Tri-Bureau na under ng DILG at kami po ang nangangalaga sa mga persons deprived of liberty na undergoing trial and with a sentence na not more than 3 years. Okay. Not more than 3 years. Opo. How about if yung sobra na sa 3 years yung sentence, hindi na o sa ibang facility na sila ilalagay? Yung 3 years and 1 day po yung sentence ng prisoners ay under na po Bureau of Corrections. Sa Bureau of Corrections? Yes. Okay. Isa sa mga laging tinatanong na when it comes to talking about sa mga jail facility natin, sir, kumusta po yung ating mga persons deprived of liberty? Meron din po ba tayo ngayon, hanggang ngayon ba, meron pa tayong congestion doon sa ating mga facility, sa ating mga PDLs? Opo. Dito po sa Region 7, meron po tayong average na 300% rate. Meron po tayong 16,207 PDL under our care. Okay, 16,000. Yes po. That's entire Central Visayas. Opo, province ng Bohol. Okay. So wala na yung Wala na Negros, no? Yes. Sa bilang na yan. Okay. Ano yung mga ginagawa po natin in order na yung mga measures na ginagawa natin para yung congestion mabigyan natin ng solusyon? Unang-una, meron po tayong mga paralegal officers na nag-coordinate sa mga courts para mas mapabilis yung schedule ng hearing ng ating mga PDL. Okay. Meron din tayong program na yung pag-grant ng DCTA dun sa ating mga PDL kung mag-join sila sa mga activities na ibinibigay natin ng bawat facility sa mga PDL. Pag nag-join sila dito sa mga activities, makaka-gain sila or mabibigyan sila ng good conduct time allowance sa mga MSEC committees ng bawat facility. Okay. Yung GCTA, para yung sentence nila ay bumaba kapag magpakita sila ng maganda na behavior doon sa loob ng ating facility. Opo, para mabawasan yung bawat yung pag-stay nila doon sa facility. Okay. So
Ano pong mga ginagawa natin in order to ensure po, Sir Munoz, na yung mga PDLs natin, labas nila ng mga kulungan, maaari sila maging productive pa na mga citizen doon sa ating komunidad? Madami po tayong ini-introduce na programs sa mga PDLs natin sa loob. Unang-una, meron tayong yung spiritual activities, nakapractice nila sa loob. And binibigyan din sila natin ng livelihood skills, skills training na gusto nilang pagtuunan. And meron din tayong alternative learning system. Katunayan, meron po tayong nag-graduate na 14,712 na PDL dito sa ating alternative learning system. Meron din po tayong college education behind bars na ongoing din po sa ngayon. Yung 14,000, ano lang yun? This year lang yun? Yun po yung total. Okay, total na. Okay. Tapos yung mga gusto mag-college education, ilan po yung mga nag-avail po sa atin ngayon? Sa pagkakaalam ko, nasa 17 ngayon yung ongoing estudyante sa CPU. I see. So, ano mangyayari doon, sir? Yung mga teachers pupunta sa ating facility or mag-module lang sila yung ating mga PDLs natin nga nag-pursue ng college education? Once in a while, pumupunta po yung ating mga instructors. Pero meron po siyang online, parang hybrid yung po yung bigay ng module. So, hybrid. Opo. I see. Okay. Pero may may limitation ba kung ano lang yung pwedeng kunin nila na kurso sa kanilang college education? Opo, parang limited lang yung course na kung ano yung ini-offer ng school, yun lang po yung pwede nilang kunin. Okay. Ano mga offerings po kaya nila na in-avail ng ating mga PDLs? Computer related courses po, parang okay. secretarial, ganun po. Yung ganun na mga kurso. Opo. I see. So, mga 4 years din yung ginagawang niyan or 2 years lang. 2 years lang. 2 years lang po. Okay. Para mga tech voc na mga Yes, sir. education. Opo. I see. Sige. Tapos, sir, when it comes to health, alam ko kasi may incident, I remember, na yung may jail facility na nagkaroon ng maraming mga cases ng tuberculosis. Kumusta po ngayon ang ating mga facilities and how do we ensure na yung mga PDLs natin maano po sila sa mga sakit? Meron po tayong mga PDL na merong tuberculosis. Minsan pagka ikinomit yan sa amin, dinadaan na doon sa hospital ng PNP para ipa-x-ray. And then doon nalalaman kung merong sakit na TB or wala. Yung mga ma-find out na meron pong TB, inilalagay po natin sila doon sa Cebu City Jail Annex na kung saan meron po tayong yung Alima Clinic. Ito po ay yung first DOH certified or accredited na clinic. And then meron din po tayo doong X-ray machine para tuloy-tuloy yung paggamot sa karamdaman. May mga doctors ba tayo na nagka-stay in doon at mga iba pang health personnels? Meron po tayong nurses. Yung ating pong doktor ay isang doktor lang. Pero nandun po siya sa regional office. Pero once in a while, regular naman po siya nagbibisit doon sa mga facility natin to monitor the health status of our PDLs. Parang on-call lang po yung ating doctor? Yes, sir. Pero aside from tuberculosis, may mga sakit ba na minomonitor ang ating mga jail facility ngayon? Yes, sir. Doon din sa Cebu City Jail Annex, meron tayong mga PDL na infected ng HIV. Okay. Ilan na po yung mga infected HIV na mga natin? Wala po akong data kung... Wala pa kayong data kung magkano. Pero ano yung mga ginagawang treatment natin for them? Ina-isolate ba natin sila or what measures do we do for them? Hindi naman sila naka-isolate, sir. Pero merong gamutan po na ginagawa sa kanila.
may collaboration po ang BJMP at saka ang Department of Health para doon sa treatment ng ating PDL infected with HIV. I see. So, pero when it comes to mga medicines po, kompleto naman po tayo. Yes sir, meron pong tayong mga sapat na gamot para sa ating mga PDL. Lalo na po doon sa mga senior citizens natin na mga PDL, meron po tayong pinoprovide na vitamins, meron din po silang vaccines na napoprovide sa kanila. Okay. Yung mga gamot, sir, ano yan, funded ng BJMP or sa city government? Funded po ng BJMP yan. Yung iba naman po na LGU, nagsusupport din naman minsan sa ating mga facility. I see. Sir, isa sa mga ginagawa nating kampanya din sa BJMP, yung paggawa ng mga operations such as yung Greyhound operation to ensure na walang mga kontrabando na nakapasok doon sa ating mga facility. Ano po yung mga measures na ginagawa natin para doon? Yung ating pong mga wardens ay nag-instruct tayo na regularly mag-conduct ng operation ng Oplan Greyhound. Okay. Nagkakandak naman sila. Minsan, nakikipag-coordinate sila minsan sa PIDEA or sa Philippine National Police para magkaroon ng joint Greyhound operations sa kanilang facility. Regular naman po ito na nagagawa. Pero how often do we do such in a year? Ano po yan sir, hindi po siya by year. Okay. Meron po silang target per month ang Per ating month? mga facility. Yes po. Okay, per month talaga. Opo. Pero so far, kumusta yung mga Greyhounds natin? May mga contrabands pa din po ba tayo na mga nakukuha mula doon sa ating mga jail facilities? Sa ngayon sir, wala pong nakukuha na ng katulad ng drugs. Wala pong nakukuha. Wala ng mga drugs. major. Wala po. Mga nuisance contrabands lang. Meron po mga facility na yung tinatawag nila bombing yung contrabands ibinabato from the outside, binabato papasok na sa loob. Okay. So yung ating ginagawa na to prevention diyan, naglalagay yung ating mga jail wardens ng net within the facility para hindi makapasok yung mga ibinabato na kontrabando from the outside. So may mga nangyayari pa rin po ba na ganyan doon Yes. sa ating mga facilities? Yes po. Okay. Pero kumusta yung coordination natin sa PNP? Kasi mga several instances na din po na may mga madadakip sila na mga involved ng illegal drugs. Tapos sinasabi nung suspect na yung daw nila, source nila, meron daw silang supplier na mula sa mga jail facility. Yun lang yung allegation naman nila. Opo. Usually kasi kumbaga parang ginagawa na lang excuse nung nahuli sa labas na ituturo yung nandun sa loob na wala namang evidence to prove. I see. Pero do we also verify those information? Yes, we are verifying those reports naman din. Mm-hmm. And so far wala pa naman na tayo na found out na ganun nga. I see. Pero yung facility natin, lahat po ba ng mga jail facility natin equipped na mga CCTVs to ensure na may mga illegal na mga pangyayari makukunan talaga natin? Opo, yung ating mga facility, meron po mga CCTVs yan. Okay. Pero sir, yung mga natin, yung mga PDLs natin, may ginagawa po ba kayong regular check-up din sa kanila? Meron po regular check-up. How often is that, sir? Per month? Yung mga ginagawa natin ganyan? Yes po. Meron po tayong, yun nga, nabanggit ko kanina, meron tayong isang doctor nandyan, naka-station sa regional office. Meron din po tayong dentist and then nagkakandak po sila ng medical and dental mission in the facility. Hindi naman po siya lahatan, pero ini-schedule po dahil nga limited lang yung number ng ating doctors. I see. Isa rin sa mga natin na mga balita, sir, yung mga pumapasok doon sa ating mga facility at nagdadala ng mga kontrabando, yung mga bumibisita lang
Tapos, well, maganda naman kasi na-arrest naman natin at nakukuha natin yung mga, yung mga dinadala nila na mga contraband. Ano po yung mensahe nyo sa mga taong ganun? Doon sa mga visitors natin, sabi ko nga kanina is iwasan yung magdala ng yung unang-una yung mga ipinagbabawal sa loob. Alam naman nila na brief naman sila ng mga personnel natin before sila dadalaw. And yung madaming dala, isine-search natin yan. Ina-undergo sila ng searching, pati yung tao mismo na dadalaw, isine-search din ng ating mga personnel. Kung babae yung nagsisearch. Kung lalaki din. Okay. So, iwasan or kung hindi talaga, na lang, pasensyahan na lang. Kung may makuha sa kanila na ipinagbabawal, and they will have to face the consequence of their actions. I see. Ano yung, sir, may anong latest po ng mga pangyayari na ganyan? Meron po ba tayong na-recorded this year? Buhat nung nag-assume ako nung May 16, parang wala pang nangyari na may dalaw na nahulihan ng pinagbabawal. I see. Sir, isa sa mga dapat din natin tutukan siguro sa ating operation ng BGMP, yung welfare din po ng ating mga personnel. Yes. Okay. Ano po yung mga ginagawa natin to ensure na yung mga personnel natin is capable pa rin sa kanilang mga trabaho? Yung ating mga personnel, nag-undergo tayo ng seminars, trainings. Kailan lang nagkaroon tayo ng promotion sa mga personnel natin. 241 personnel na na-promote dito sa Region 7. Okay. So, saka yung yung mental health din ng ating personnel is napaka-importante. Meron po tayong psychologist na nandun sa region. In fact, noong last management conference namin ay nagkaroon ng parang simple talk o parang some sort of parang briefing yung ating psychologist para magkaroon ng pointers yung ating mga warden how to determine kung medyo nagdeteriorate na yung mental health ng ating personnel. And then kung paano yung gagawin para ma-address. I see. Sige. Bago natin ipagpatuloy yung ating mga diskusyon dito, sir, babalik muna tayo. Mamilo sa tagpipila ka mga bulawan ng Painondom Gikan Speak. Sentido. At ang oras, mga kapuso, alas 3:48 na. Welcome pagbalik sa Talumnon sa Peradyo Sentido. Sa agapon na kanyang kapuso sa Perfacient na Inso. At nagipayla pagbalik ato ang bisita karong hapuna. Jail Chief Superintendent Luisito Munoz at ang Regional Director sa BGMP 7. Maayong hapon pagbalik, Director. Ngayong hapon. Okay, sige. Atong balikan na, Director. Ako imo na sulti ganihan doon na tayo 16,000 ka mga PDLs karon sa itong mga facility. Pilay ato ang capacity dahil supposedly? Capacity ng ating bawat facility. Yung capacity ng facility natin. Nagdedepende kasi yan doon sa laki ng bawat facility. Pero yung ating average congestion rate as of today is about 300%. 300%? Yes. Okay. Pero in totality sa ating mga facility, may data kayo kung magkano lang dapat yung ating ma-accommodate na mga PDLs? Wala akong data. Okay. Yes. Sige. Pero yung po natin, yung hiring po natin po ba ng mga personnel ng BGMP, ano po yung mga proseso po nito? Baka may mga interesado kasing mga tagapakinig. Every year, ang BGMP National Headquarters ay merong every year 2,000 jail officer, 1 trainee na inaalat sa buong Pilipinas. Okay. So, dinidivide yan sa 18 regions. Magdedepende kung ilan yung filled up percentage ng bawat region. Nag-start usually ang process niyan by December pa for, halimbawa, yung nag-take out nung July 16, nag-start yan sila December pa nung previous year. So, nagsasubmit sila ng applications. And then, meron namang mga requirements na nakalagay doon sa ating website.
Okay. makikita yan nung kahit sino na interesado na mag-apply sa BGMP. Parang yung regular na requirements ng kung saan mag-apply ka ng trabaho, clearances, diploma, Opo. eligibility, ayan siya. Okay. So yung ano natin, process mag-start ng December. Usually nagsastart yan Nag-start sila, ng nagsasubmit na ng mga folder ng requirements sa ating PRMD doon sa regional office. Okay. Within this year po, dito sa Central Visayas, magkano po yung, ilan po yung mga bagong hire natin ng mga personnel? Noong July 16, Opo. meron po tayong napa-take out na 94 Okay. male trainees. So by September 1, meron po tayong magte-take out na I think 100 plus pa yung ating okay. i-hire. That's for the whole entire region. Yes. Okay. Sir, ano po yung mga ginagawa po natin pag may mga matatanggap po tayo ng mga report when it comes to corruption dyan sa ating opisina po mula sa ating mga personnel ng BGMP? Ang atin pong instruction doon sa ating legal service office ay kung merong personnel na ma-involve sa corruption, kaagad to imbestigahan ng ating investigation Regional Investigation and Prosecution Division. And kung mapatunayan na involved sila, they have to face the consequence. Kung grave misconduct yung may kaso sa kanila, sigurado matatanggal sila sa serbisyo. Meron po ba kayong mga natatanggap na mga reklamo against sa ating mga personnel this year? Meron po tayong mga intelligence reports na natatanggap, and pinapavalidate na po natin siya sa Regional Intelligence Division, and kung mag-recommend na may makasuhan, sabi ko nga, is ikasuhan natin. Kung mapatunayan na ginawa niya talaga, ay tanggalin natin sa serbisyo, at madami namang gusto mag-apply sa BGMP. Ano po yung usually na mga natatanggap natin na complaints? Ang usually na complaint is merong collusion na between personnel and PDL to smuggle contrabands inside the facility. Okay. Kahit anong contrabands po yung mga natatanggap natin na report? Yes po. Okay. This year, ilang mga personnel po yung na-undergo natin ng investigation? Ongoing investigation, alam ko meron na isa. Okay. Yung bago ako dumating dito, merong I think yung isa is na-suspend ng 3 months. 3 months? Oo. Yung nung time ko, meron palang information na dumating na merong isang personnel na merong collusion with the PDL, and then pinaimbestigahan na natin, and hinihintay na natin yung result ng investigation. Usually ba drugs yung mga natatanggap natin na report? Hindi po siya drugs eh. Cellphone. Okay. Cellphone, yes. Yung ganon, yung Yes. pag-contact ng family nila. Yes. Ganon pala yung mga usual natin na natatanggap na mga reports. Yes. Sige. So yung mga yung mga sa ating office po, pag may mga incidents within the jail facility or complaints raised by the families of PDL, ano po yung mga ginagawa natin na process para sa ganyan pong mga reklamo? Kung merong, halimbawa, merong family member or kahit na sino na member ng community na merong gustong iparating doon sa ating opisina, meron po tayong hotline. Okay. Mag-text lang sila doon o tumawag. And kung ano man po yung sasabihin nila doon, it's either sumbong. Sabi ko nga, kung sumbong, action na natin. Pero kung praises naman para doon sa ating mga personnel na nasa field, na nakagawa ng mabuti doon sa kanilang kamag-anak doon sa loob, actionan din natin yan. Bibigyan natin ng karampatang award yung mga personnel na involved naman. I see. Pag maganda yung ginawa, Yes, may reward. May reward. Yes. Okay. Sige. Sir, mukhang yung oras natin ay mabilis lang yung oras natin, no? 3:55 na ng hapon. Siguro, sir,
hinga na lang kita ng iyong mensahe para sa ating mga tagapakinig ngayon sa ating palantuntunan na sir. Yes, sa ating mga tagapakinig, sabi ko nga kanina, kung meron kayong gustong iparating sa ating office, meron po tayong hotline 0917-192-5159. So i-text lang o tawag kung ano man. And sa atin mga dumadalaw sa ating mga kapatid na nasa loob ng piitan, ipagpatuloy nyo lang po yung pagdalaw sa kanila. Sabi ko is, diyan lang kumukuha ng lakas yung ating mga kapatid na nasa bilangguan para malagpasan nila yung bawat araw na nandun sila sa loob. Sa atin ng mga personnel, gawin lang natin ang tama at maayos yung ating trabaho. Ito yung ating pinili na trabaho, gawin natin ng tama at maayos. I see. Police naman, Jail Chief Superintendent Luisito Muñoz, ting Regional Director ng BJMP 7. Maraming salamat po sir sa oras na inyong ibinigay dito sa ating programa. Salamat po. Sige, salamat! At mga kapuso, si Jail Chief Superintendent Luisito Muñoz, Regional Director sa BGMP 7, atong paghisgot na may labot sa mga programa sa tuang opisina sa BGMP 7. Atong oras, alas 3. Radio Sentido. Atong oras, mga kapuso, alas 4 na sa kapunon, matayong oras ug panahon. Salamat kayo sa tuag mga bisita karong hapon nagikan sa BGMP 7. Nabinas ito Regional Director. Kapuso nga si Chief Superintendent Muñoz. Salamat kay Sir Semohag pag-apil sa tuang tulumanon karong hapuna. Super Radio Sentido. At ang ninyo itong musunod nga talumanon ng kahaponan naman ni Super Jipoy ug tatay ko. Manamilit niyo ubos nga lagad sa kahanginan sa nga na lang sa kinatibukang puwersa sa DYWS Super Radio GMA. Pinagis to Master Control Charlie Mungaya, Transmitter Site Franklin Lagos, sa tuag Program Director Algin Nabakita, Station Manager Kit Matos Cortas. Ako na lang inyong kapuso Super Facient ni Inso. Manamilit na kaninyo pinagis pag-iong dalaga ng Diyos. Payong hapon na Pilipinas, dapat totoo. Inyong nadungog ang kinatabukang presentasyon sa